Sa unang tingin, maganda tignan ang sunflower field. Makulay, maayos, at parang tahimik lang ang lahat. Pero habang pinapakinggan ko si Filipina Dacpano, 34 years old, mas lumilinaw na may mas malalim na kwento sa likod nito. At habang iniisip ko rin yung pangalan niya, parang may kakaibang simbolismo, Filipina, o mas kilala siya sa tawag na Fina. Parang pangalan na sumasalamin din sa kwento ng maraming Pilipinong magsasaka. Nandito po tayo sa isang plantasyon sa anong bayan, ma'am? Rosario, La Union. Sa Rosario, La Union, dumayo pa tayo talaga dahil napakainit ng panahon. Talakayin naman natin ang sunflower. Kung ano po ang ginanda ng kanilang sunflower, napakaganda po ng pangalan ng ating resource person, Filipina Dacpano. Dacpano. Ayan, si Ma'am Fina na lang. Napakaganda po ng nickname pero pag buong pangalan, ito ang literal na Filipinang Pilipina. Ayan, ma'am, kamusta naman po ang inyong plantation? Nasa anong stage tayo ngayon? Sa ngayon po, currently nasa flower setting na po yung iba. Yung iba naman po is 5 days old in the field na po siya. Mga bago pa lang po pero ilang araw na lang po ang antayin natin is makikita na po natin yung mga blooms po nila. Ayan, so naka-timing, no? Sa interview kanina ni ma'am, sabi niya, the most crucial part sa pagsa-sunflower business is yung right timing kung kailan mo ito maha-harvest dahil meron lang ang season ang pagbubulaklak or may season ang peak season ng pagbebenta ng bulaklak. Lumaki sa hirap, sanay sa pagod, at maagang namulat sa realidad ng buhay sa bukid. Lumaki siya sa pamilya ng mga magsasaka. At tulad ng maraming anak ng farmers dito sa Pilipinas, maaga niyang nakita ang hirap ng traditional farming. Yung pagod ng mga magulang niya, yung uncertainty. Yung minsan buong season kang nagtatrabaho, pero hindi pa rin sapat ang kinikita. At umabot pa sa punto na ayaw na niyang maging magsasaka. Dahil para sa kanya noon, kapag agrikultura o magsasaka, hirap agad ang naiisip niya. Ako ay lumaki po sa pamilya ng mga magsasaka. Bali, 4 po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Sa totoo lang po, before, ako po ay against sa pagtatanim. Dahil mahirap po ang magsaka. Totoo po yun. Pero nung napakilala po ako sa course ko na agriculture, doon po ako nagkaroon ng para embrace yung agriculture po. Sorry po. Kasi totoo po yun eh. Mahirap po talaga magtanim. Na-try ko pong malugi na walang-wala po talaga. Ang magulang ko po is ganun din po. Hindi po ganun kagaan ang trabaho sa agriculture. Lalo po nung pumunta kami ng Taiwan, mahirap po talaga siya. Ang isip po nila pag pumunta ka ng abroad, maganda, magaan ang buhay mo doon. Pero hindi po. Kung babalikan ko po yung sarili ko, 34 years from now, kasi mula nung bata po ako, 34 years old na po ako, sasabihin ko na sana mas maaga ko nakilala ang agrikultura. Na ano din po ako parang na-impluwensyahan po ng mga mentors ko po dati sa school. And then, yung mga nakikilala ko mong tao is, ay ganito, maganda yung buhay niya sa agriculture. Kaya, ang tingin ko po sa kanila, parang role model po sa akin na kahit mahirap, masaya naman siya at kumikita din po. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago yung pananaw niya sa agrikultura. At sa isang pagkakataon, naka-attend ng seminar, nakapag-aral tungkol sa agriculture. Doon niya mas naintindihan na hindi pala sapat ang traditional knowledge lang.
Yung nakita ko po sa mga mentor ko is during my college days nung nag-aaral po ako, dinadala po niya kami sa mga iba't ibang farms na hindi na lang po niya kami hinahayaan na nandun lang po kami sa apat na sulok po ng classroom. Pinapakita po niya yung iba't ibang industries po ng agriculture na para po sa susunod na mga taon pagka gusto na po naming magkaroon ng sarili po naming agribusiness, meron po kaming reference. And makita na po namin na sa bawat crops or commodities may pagbabago or may technology na pwede naming i-apply sa aming mga commodities na mapipili. May sistema, may modern techniques, may iba't ibang paraan para gawin ang farming ng mas efficient. At kalaunan, nabigyan siya ng opportunity ng ATI para ma-deploy sa Taiwan sa isang immersion program. Doon niya nakita kung paano ginagawa ang modern agriculture. Hindi kailangan ng sobrang laki agad ang lupa. Hindi puro manual labor lang. Mas organized, mas efficient, at mas may direksyon yung production. Ngayon dito sa Pilipinas, isa na rin siyang agronomist at isa na rin siyang sunflower farmer. At sinasaka ang lupa ng kanyang ama na dating tinataniman ng mga mais. Ako po ay graduate din po ng agriculture and ako po isang field agronomy technician po. So napagtanto ko na kaya mahirap ang magsasaka sa atin is kulang sa technology or yung dissemination sa kanilang mga farms. Dahil nung ako ay napapunta sa Taiwan bilang isang intern ng rehiyon ng La Union, Region 1, sa farm sa Taiwan hindi mo kailangan ng malawak na taniman para kumita ng pera. Napapalawak nila yung kanilang kita at yung ani dahil ito ay may protocol o may technology na sinusunod. Suportado sila ng kanilang gobyerno na sa kanilang marketing is kasali ang kanilang gobyerno para ayusin ito. Kaya madaming kabataan nang may ayaw sa agriculture dahil sabi nila mahirap at walang kita. Pero para sa akin, nagkakaroon ito ng ibang saya dahil nakatulong ako at gusto ko rin maging inspirasyon sa ibang mga kabataan. May kukwento akong isang farmer na siya ay rice farmer lang dati, na konti lang ang kanyang kinikita sa pagtatanim ng palay. Ngayon, kilala na siya bilang isang magtatanim sa kanilang probinsya. Ang tanim niya ay mga melon at pakwan. Siya na ngayon ay nakakabili na ng kanyang mga makinarya, nakakapag-produce ng mga trabaho sa mga tao na dating traditional farmer ng palay, kaya palang yumaman sa pagbimelon at pagpapakwan. Na kaya din pala ng isang Filipinong farmer na kumita ng malaki using ng modern technologies na meron tayo ngayon. Karamihan ng mga farmers sa kanilang lugar, puro mais ang tanim. Isang tipikal na sitwasyon sa Pilipinas na kadalasan kung ano ang nakikita ng mga farmers na ginagawa ng kanilang kapitbahay na kapwa farmer, yun din ang kanilang ginagaya o sinusunod. Pero siya, nakapag-seminar, nakapag-aral, at nakapag-immersion program pa sa Taiwan. Sa una po talaga, mahirap pong mag-convince, lalo sa mas ahead po na mga farmers. Yun po talaga yung challenge dahil sa mga traditional farmers po natin, meron po talaga doon yung kasabihan po ng Ilocano na jak kita, jak pati. Ang ibig sabihin po nun, hanggat hindi ko po nakikita, hindi po ako maniniwala. Hanggang sa nakikita din po ng ibang farmers na pwede pala na magkaroon ng ganito, may potential din po siya. Napapayag ko na din po sila na magtanim dahil nakikita po nila yung potential ng product na ito. Sinubukan niya ang sunflower farming sa lowlands. At marami ang nagulat na posible pala itong mag-thrive doon. Habang titignan natin sa mga drone shots, napakalawak ng lupain sa kanilang bayan. At puro mais ang makikita mong tanim dito. Pero sa kanilang maliit na lupa na 1,000 square meters, iba ang kanyang ginagawa. Habang ang karamihan, isang crop lang ang itinatanim. Pero si Fina, nakakapag-harvest ng 3 cycles ng sunflower sa isang taon, habang may additional corn production pa rin for local consumption. Dati po, ang tanim po dito is mga young corn po, mais po. Sa pagtatanim po ng young corn, hindi naman po lagi ay maganda yung presyo. Kaya po naghanap kami ng alternative na pwedeng itanim po dito.
kagaya po ng sunflowers. Siguro nasa 20 years na nagtatanim na po sila dito ng mais. And then sa generation po namin ng aking kapatid, nag-start po kami na magtanim ng sunflowers. Habang sa patuloy kong pakikinig sa kanya, mas naiintindihan ko ang setup niya. Makikita natin na hindi pala ito simpleng pagtatanim lang. Masasabing high-risk crop din ang sunflower. Kailangan ng timing at accuracy, tamang computation, mula germination, fertilizing, hanggang harvesting. Kailangang kalkulado dahil seasonal crop ito. Hindi ka basta nagtatanim lang kung kailan mo gusto. Kailangang nakatarget ang harvest mo sa mga espesyal na okasyon tulad ng Valentine's Day, Mother's Day, graduation at iba pang events kung saan mas mataas ang demand. Halimbawa sa February 14, Valentine's Day. Hindi pwedeng February 14 ka pa lang magha-harvest. Kailangan around February 12 ready na ang sunflower. Ibig sabihin, na-harvest na, nalinis na, na-box na para sa logistics. Minsan ang buyers na mismo ang kumukuha. Minsan through local logistics ipinapadala. At minsan, ipinapakisuyo pa sa mga bus drivers para makarating sa terminal kung saan naghihintay yung mga buyers. Mula sa kanilang bayan, umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang biyahe para makarating sa merkado sa Manila. Para po sa mga ganong okasyon, kailangan po natin na makabisado o maging detalyado dito. Dahil po pagka ikaw ay na-late or mas nauna, yung presyo po nun is nag-iiba. Pwede pong mas mababa at minsan po pwede nang walang pakinabang. Kaya mas maganda po na may record keeping po tayo. Last year, kung ganito po yung ginawa natin, kung may mali po doon, dapat alam po natin kung kailan yon dapat itama. And then, sa adjustment din po, minsan may mga nangyayari na late or early, kaya dapat din po may record keeping po. Sa buong taon po, nandito po yung Valentine's Day, graduation po, Mother's Day, and sa singit pong sinasabi yung pang-undas po. Pag hindi po ito na timing, either tapon na lang po o kaya ang ginagawa naman po namin para hindi po siya sayang at magamit din po, binibigay po namin sa mga churches, sa mga simbahan po. Nagdo-donate po kami ng mga flowers para naman po hindi po siya sayang lang na para itapon po. Sa market value naman po, doon po siya tumataas pagka 2 days before po nung occasion, katulad po ng Valentine's or Mother's Day, 2 days before po yun, doon po yung maganda yung presyo niya. Pero yung mas early as 1 week or mas later than 1 week or 2 weeks, doon na po siya bumababa yung presyo. Pero sa sunflower farming, timing talaga ang laban. Dahil kapag eksakto ka sa target date at kulang ang supply sa market, may mga sunflower na umaabot minsan hanggang 85 pesos kada stock. Ibig sabihin, kada bulaklak ay umaabot sa 50 pesos to 85 pesos kada isang bulaklak. Malinaw na kailangan ng eksaktong computation or calculation. Kapag nagkamali ka, kahit isang araw lang, malaki ang epekto. Kapag na-late ang full bloom ng February 15, tapos na ang pinakamahal na market window. Bumabagsak ang value. Sino pa ba naman ang bibili ng mga bulaklak kung tapos na ang okasyon? Kaya kapag wala ng buyer, ang ending, ipapamigay na lang ito sa simbahan. O kaya naman, ibabalik na lang sa lupa bilang compost. Ang main challenge po dito is yung timing po talaga niya. Yung pagbibilang po ng araw, dapat consistent ka po dun sa pagbibilang ng araw. Dahil once na late or mas maaga ka, magkakaroon siya ng diferensya sa presyo. And then second po dun is yung sa patubig. Dapat po, wag nating hayaan na madrought o matuyuan talaga yung sunflower dahil hindi po siya lalaki o yung kanyang growth ay magiging stunted, yung bulaklak po ang naapektuhan. Dahil ang sunflower po ay matakaw po sa tubig. Ganon din po sa abono. Ang dilig po namin dito is flooding. Kaya po flooding para at least sa loob po na 1 linggo, 1 beses lang po ang patubig. Mas maganda po yun kasi mas mabilis po silang lumaki. Sa aking paglilibot sa kanyang farm habang nanonood sa kanilang pag-harvest,
makikita mo talaga kung gaano sa kanila kaimportante ang tamang timing ng sunflower farming. Sa normal na araw, ang isang sunflower ay nagkakahalaga ng 25 pesos lang kada piraso. Pero kapag pagswak ang timing mo sa peak occasions tulad ng Valentine's Day o nung nakaraang Mother's Day, umaabot ito minsan ng 85 pesos per stalk o kada bulaklak o kada sunflower. Parang nanalo ka na rin sa jackpot. Dahil kapag tumaas ang demand, ibig sabihin may mga ibang farmers na na-miss ang tamang pag-harvest nito. Kulang ang supply, tumataas ang value. At sa setup nila, sa around 2,500 to 3,000 square meters, kaya nilang magtanim ng around 10,000 seedlings. At kahit may mortality, mabubuhay ang around 6,000 seedlings. Ibig sabihin, libo-libong sunflower stalks pa rin ang pwede nilang maibenta sa tamang panahon. Magkano po ang isang pakete na may 500 pieces? Ang 500 pieces po na seeds is nasa 825 po. Ang presyo. 825. And sa 2,500 square meters, ilang seeds po yung kailangan nyo? 10,000. 10,000. 10,000 to 12, depende po na po sa distance. And yung success rate niya, ilang percent po yung Germination po Apo. niya. Nasa 85%. 80 pa na mataas, Mataas na rin. po. Yeah. And pag tinanim mo na transplant mo na yung dami noon, mapupuno mo yung farm mo. Opo, at least meron pong average po na 20% na mortality rate. Okay. And kaya nasa 5,000 to 6,000 na lang yung maha-harvest mo. Okay na rin. Kasi sabi ni ma'am kanina, bibistuhin natin. 6,000 na. 6,000 po. Kung na-timing doon sa peak Opo. ng is 6,000. pwede nyo maibenta on the average 20 pesos. 20 So, pesos. 6,000 times 20 pesos. Ang range po kasi ng pricing po niyan, may oras din po parang cryptocurrency po Oo. niya. Pagka pumatak po ng 12 ng gabi ng 2 days before po ng event. Kasi kunwari po, February 14 ang Valentine's Day. Ang preparation po nila is February 13. So, ang bentahan po ng sunflower is February 11, 12. Yes po. Yeah. Ganun po. So, dapat nandun yung timing ng harvesting mo. Opo, opo. Para pipick upin na lang dito. Opo, sir. At habang pinapakinggan ko siya, mas lalo kong naiintindihan na sa likod ng simpleng sunflower field, may science, may observation, at may sistema na unti-unti niyang natututunan through experience. Hindi ito simpleng pagtatanim lang. May timing, logistics, market understanding, soil management at consistency. At ang pinaka-importante, accuracy. At siguro, yun ang malaking pagbabago sa mindset niya. Mula sa batang ayaw nang maging magsasaka, siya mismo ngayon ang nagpapatunay na may oportunidad pa rin sa agrikultura kapag may tamang kaalaman, timing, teknolohiya at sistema. At masasabi kong bagay na bagay din sa kanya ang pangalan niyang Filipina. Dahil tulad ng maraming Pilipinong magsasaka, dumaan din siya sa hirap. Pero patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan para umangat. Ako si Jay, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Dito sa Agri sa Agri. Ano po ba yung mga talagang crucial dates ng entire year na dapat talagang tumiming ang harvest ninyo? Ang timing po niya talaga is, ang crucial is yung nag-aagaw po yung lamig, yung may amihan tayo. Dahil yung lamig po natin is mas malamig po sa karaniwang temperature po natin. Maaari pong ma-delay tayo ng kahit araw lang po. Ayan. So, Delay kailangan i-timing natin Opo. before occasion, Valentine's Day. Valentine's Day. Kung ang Valentine's Day is February 14, anong day po tayo dapat na-harvest na? Dapat po nakakapag-harvest na po tayo pag February 14 po yung okasyon po natin. Dapat nakapag-start na po tayo ng harvest at least 9, 10, 11 po hanggang 12 po.
So ito po ang kailangan ng precision. Ito ang isang klase ng farming na kailangan may precision kayo when it comes to harvesting. So lahat po yan matututunan natin ngayong episode. At syempre, isang dalagang Pilipina. Ganun. Yung mga varieties po ng sunflower na aming ginagamit dito is yung variety po ng Sunshine Orange with Black Center. Ito po ay ginagamit for cut flowers at for beautifications po. Bale, dalawang variety po yung ginagamit namin. Isang long variety at isang short days variety po. For ornamentals po siya, cut flowers for bouquets, pwede pong gawin sa floral arrangements. Yun lang po yung use po niya. Yung land area po na meron po kami dito is nasa 2,500 square meter to 3,000 square meter. And then nakakapagtanim po tayo dito ng 10,000 pieces to 15,000 pieces po. Ang cycle po ng harvest namin dito is 3 beses po para po sa 45 days po na variety, and then 2 times lang naman po dun sa 60 days varieties po. Ang business po ng sunflower is madali lang po siyang alagaan dahil ang maintenance naman po niya is karaniwan din naman po na ginagawa katulad po ng sa mais. Yung ginagamit po namin na technology dito is pinarehas na po namin sa technology ng mais na tumatagal naman po ng 45 days bago ma-harvest. So, yung pagsisimula po nito is sa una po, nagtanim lang po ako ng more or less 2,000 piraso po ng sunflowers. And then sa 2,000 piraso na po yun, hindi pa po ako agad nakahanap ng market. Actually po, late po talaga yung harvest ko noon. Instead na harvest po for Valentine's Day, late po siyang nag-bloom. Ito ay nasa katapusan na po ng February. Then ang ginawa ko na lang po, nag-try po ako na mag-post sa social media po, sa Facebook po. And then, dun po sa Facebook, dun na rin po nakilala ng mga tao na ay may sunflower farm pala sa bayan ng Rosario. Tapos po hanggang sa like and share, na-i-share na din po sa iba na may sunflower farm dito. Doon na po ako nag-start na magdagdag po ng tanim na sunflowers kasi may mga bumibili din po. And then, doon po sa marketing talaga, ang ginagawa po namin dati is magdadala po kami ng sample sa flower shop po. Para po ito ay ibenta sa kanila, makita po nila yung quality ng flowers. And then sa next po na taniman namin, iko-contact na din po namin sila dahil kukunin po namin yung contact details po nila. Nung nagkaroon na kami po ng sunflower dito, may mga tao na pupunta dito for picture purposes, mga katabing bayan po. Minsan po yung mga napapadaan lang na nakita lang po sa social media yung mga sunflowers, dumadaan po sila dito, and then nagbebenta po kami ng simple bouquets po sa mga schools and parks po pag may okasyon po ng kagaya ng Valentine's and Mother's Day. So, ang start ng harvest po dito sa mga tanim po natin ngayon is magi-start po siya ng May 9, prior po para po sa Mother's Day po. Ang peak ng harvest po nito is nasa May 10 po to 11. Ito pong tanim po natin dito na Sunshine Series, ito po ay around nasa 1 month po sa April 20 po. Sa Valentine's Day po, ito po is mas madami pong demand ng sunflower. Mas madami po yung may gusto ng sunflower during Valentine's Day. Dito po nakakapag-out po kami ng nasa 5,000 to 6,000 pieces po. Sa pricing po kasi, ang isang puno po ng sunflower, isang bulaklak po yun, per piece po nila binibili. Hindi po kagaya sa ibang flowers na per kilo po. Per piece po is nasa 20 to 35 per piece po. From the seeds po, yung mga ginagamit po namin na varieties is F1 or hybrid seeds po ito. Lahat po ng flowers na ito ay male sterile po, o ibig sabihin po hindi po siya nagbubuntis dahil wala po siyang pollen. Pollenless variety po siya. Designed po ito for cut flowers. And then from seed sowing po, gumagamit po kami dyan ng potting media at seedling tray. Ang araw naman po ng duration niya before transplanting po is 10 to 12 days lang po. Dahil po ang sunflower pagka po ito ay late na na-transplant, hindi po natin makukuha yung tamang laki ng bulaklak at yung height po ng sunflower. Maari pong ito ay mas mababa at mapayat po ang kanyang stems. Ang fertilization naman po, ang ginagawa po namin ay every week po
nasa 5 hanggang 7 beses po kami nag-aabono. Doon po sa 5, lahat po ng application na yon is dumadaan po sa lupa. Doon po sa kasunod na 2 or 3 beses po hanggang sa sumilip na po yung bulaklak, through foliar application na po. Gumagamit na rin po kami dito ng 0061 or yung concentrated na potassium po na pampalaki din po ng mga buds ng bulaklak. Sa technicals naman po, hindi naman po siya gaanong mahirap gawin. Yun naman po karaniwang ginagawa na rin po sa ating mga tanim at ang pinapalaki na lang po natin dito is yung mga kanyang mga buds. And then may mga times naman po na kung tayo ay yung tanim po natin is hindi maganda, kunwari hindi po niya napalaki yung bulaklak niya, ang pag-asa na lang po dun is magbawas po tayo ng dahon sa kanyang pinakamababa po. At least 6 na dahon po ang ibawas. And then yung application naman po ng kanyang pesticides, kung as needed lang po, saka lang po tayo maglalagay po ng mga pestisidyo. Sa ilang taon ko sa industry ng agriculture since ako ay graduate, nagkaroon din ako ng interaction sa iba-ibang farmers. During sa trabaho ko, nakakita ako ng farmers na dati tradisyon din yung kanyang ginagamit, palay lang ang kanyang tinatanim. Sa tulong ng mga technologies, nagkakaroon ito ng implementation sa mga farmers katulad ng mga trainings. After ng trainings nila, nagkakaroon sila ng idea kung paano patakbuhin na yung kanilang farms. So, ganun din yung sa akin na magkaroon ng iba pang technologies. Hindi lang dahil alam ko na to, magkakaroon pa ako ng iba pang learning sa agriculture. Ang sabi nilang technology, every year, every era, generations, naiiba ito. Para sa ganitong pamamaraan, mas tumaas pa yung agriculture sa Philippines. Hindi lang sa ibang bansa natin ito nakikita. Para siguro near future, hindi na natin kailangan magpadala o mag-aral pa sa ibang bansa dahil dati dito sila nag-aaral sa Pilipinas. Ngayon tayo na ang pumupunta sa kanila para mag-aral. Yan. So, napaka-inspiring na story, ma'am. And talagang medyo tinamaan si ma'am doon sa mga tanong ko. Medyo naiyak si ma'am. And talaga pong totoo yung mabigat sa dibdib yun, no? Lalo-lalo na nakita mo, na witness ni ma'am yung hardships ng kanyang parents. And at least I'm thankful, ma'am, kasi na-share nyo yung insights nyo regarding that. Yun naman ang realidad talaga ng farming. But with the right knowledge and technology, if we use this as tools, modernization ang importante. Modernization and proper training, proper mentorship. Meron din na-share si ma'am na nakabago rin. Nakapagbago rin, ma'am, sa inyong perspective na kaya rin pala natin mga Pilipino. Ma'am, share mo lang ulit yung mga na-witness mo na malaking kaibahan doon sa inyong program na pumunta na padala kayo sa Taiwan. Yung program namin sa Taiwan is maganda siya dahil nakita namin yung mas malawak pa na pwedeng maging mangyari sa farming na doon sa Taiwan is very advanced po sila. Lahat po ng farms doon may kanya-kanyang greenhouse and then kahit sa patubig po nila, very sufficient po sila doon sa kanilang patubig. Hindi po sila nagsasayang ng patubig, gumagamit sila ng drip irrigation. May mga practices po sila na naka-protocol. And then very supportive po sa kanila ang kanilang mga government, which is hindi sila basta-bastang pwedeng magbigay ng price sa mga products po nila. Kailangan muna nilang makipag-usap sa kanilang mga gobyerno o kaya yung mga mas nakakaalam dun sa kanilang mga pwedeng pagpresyo sa kanilang mga produkto. Sa pricing. Ano? Pricing. So maraming regulations, maraming polisiya na pinagdadaanan layer by layer. But in the end, protected po yung farmer. So yun yung pinaka-importante doon. Hindi basta-basta mape-penetrate ng middleman. So hindi sila vulnerable sa mga middleman na nagdidikta. Doon po naman sa mga katulad ko po na nagtatanim o mga farmers, huwag po tayong mag-stay lang doon sa tradition o yung alam natin na pagtatanim. Dahil sa era po natin ngayon is high-tech na, meron na po tayong mga ahensya sa gobyerno na pwedeng magbigay ng training sa mga farmers para mas mapaganda at mas mapalaki pa yung kanilang kita. Dapat mag-explore din po tayo.
Para naman po sa mga young at mga kabataan na sabi ay pag-asa ng bayan, huwag po tayong matakot na madumihan, pawisan at mangamoy araw. Dahil sa agriculture po may potential po tayong kumita. Hindi lang po para kumita, para po ito ay mas mapayabong pa yung agriculture industry sa Pilipinas. And then sa mga gusto pong mag-engage into farming, huwag po tayong matakot sumubok o mag-take ng risk dahil hindi po tayo lalago katulad ng isang halaman kung wala pong pagsubok na darating sa atin. Ma'am, imbitahan niyo po sila. Go ahead sa mga naghahanap ng supplier. Siyempre, advocacy ng Agri sa Agri. Ipakilala kayo sa mga credible supplier ng iba't ibang produkto ng agrikultura. Ngayon naman, sunflower. So, pwede po yan i-ship all over the Pwede po. Philippines. Go ahead, ma'am. Sa mga naghahanap po ng kanilang mga bulaklak or sunflowers ditong mga darating po na okasyon, kaya po ng Valentine's Day, graduation, Mother's Day, even undas po, meron po kaming available dito po sa Rosario, La Union. Hanapin nyo lang po ang Kabukiran, Dakpano. And pwede po itong i-ship through bus, and then pwede din po silang pumick up po dito. Ayan. Pumikap kayo dito kasi may May free. experience nyo, Instagrammable at may libreng turon na merienda. Sila po nagsusulat na napakasarap na turon. Nagluluto ng masarap na turon. At syempre, libre na daw yung entrance dito. Sabi ni ma'am is 20 pesos lang naman. Kung kayo bibili, libre na. Libre na. Basta bilhin nyo na isang buong pitak para sigurado na. But again po, naulitin natin na it's our advocacy. Very mahal na mahal ko po yung mga supplier na credible dahil ang ating bansa ay talagang marami po talagang scammer na ultimo sa agriculture, bibenta ng seedlings, pagbebenta ng kung ano-ano dahil sa hirap ng buhay. Yung iba talagang nagre-resort, hindi na sila lumalaban ng patas. But this episode or sa ating mga episode sa Agri, lumalaban po tayo ng patas. Ipakikilala po namin kayo. Pumunta po kayo sa ating YouTube channel or i-message nyo po ako sa Agri FB page para kung meron kayong hinahanap at hindi pa namin na i-feature, connected po tayo sa mga iba't ibang communities ng mga farmers. Pwede kong tanungin si Ma'am Yes. Fina kung ano yung pwede nating mai-supply sa inyo. Wag lang po kayo mai-scam. And there you go po. Mayroon kayong pahabol, ma'am. May gusto kayong pasalamatan. Mga suki mo. So thank you po sa lahat ng pumupunta sa amin, bumibili, yung mga bumibisita po. And thank you din po, sir, sa pagbisita po dito sa amin. Ay, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa inyong hospitality and very warm welcome sa amin. At masarap na merienda. Busog na naman ako. Kailangan ko na mag-diet talaga. Agree po ba kayo sa Agri? Agree po sa Agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.